Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nating traffic situation dyan sa ating television screen. Ayan, traffic dyan sa may EDSA Reliance. Unahin natin na sa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung southbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Quezon City, galing ng Mandaluyong at papunta ng Makati area. At sa nakita nga natin, bumper to bumper ang traffic dyan habang papalapit kayo dyan sa may Guadalupe area. Sa left side ng ating mga screens, hindi rin na iba. Yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Guadalupe, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Ganon din ang sitwasyon. Bumper to bumper ang traffic habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard. April 29, 2026, Miyerkules. Itutuloy na sa plenaryo ng Kongreso ang usapin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte matapos pagbotohan ng mga miyembro ng House Committee Justice na may probable cause ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jet Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nakitaan ng probable cause ng House Justice Committee. VP Sara Duterte, no-show pa rin sa huling araw ng impeachment hearing sa Kamara. Pero spotted sa isang exhibit sa Laguna. United Arab Emirates, kakalas na sa OPEC simula Mayo 1. Bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila'y mahirap, bumaba ayon sa Okta Survey. Pampanga LGU, isinusulong na gawing retirement haven ang lalawigan para sa mga Pinoy at dayuhan. Unanimous ang naging desisyon ng mga mambabatas kaugnay sa probable cause sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kumuha pa tayo ng update mula kay Mari Ocampo live. Mari? Ninya ipagpapatuloy nga sa Mayo 4 o May 4 ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos makakuha ito ng 53 boto at mapag-consolidate matapos nga ang ilang oras na deliberasyon. Inaprubahan nga ng komite ang consolidation ng dalawang verified impeachment complaints laban sa Bise, ang Saballa et al. At ang Cabrera na reklamo upang makabuo ng isang mas malinaw at komprehensibo na articles of impeachment para sa plenaryo. Ayon kay Congressman Laila de Lima, mahalaga ang pag-iisa ng mga reklamo upang maiwasan ang pag-uulit, kalituhan at posibleng paghina umano ng mga paratang sa susunod na yugto ng proseso. Inilatag din ni Justice Committee Chair Jervil Luistro ang pag-aproba ng mosyon matapos walang tumutol kasabay ng pag-utos na ihanda na ang committee report, resolusyon at articles of impeachment. Nauna ritong nagkaroon ng dalawang magkahiwalay na botohan ng komite kung saan parehong nakakuha ng 53 boto ang dalawang reklamo para sa pagtukoy ng probable cause. Isang mahalagang hakbang para nga umusad itong impeachment process. Yung motion na yan ay inihain nga ni Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Ayon nga sa komite, ang resulta ng botohan ay magbibigay daan sa pagsusumite ng articles of impeachment sa plenaryo, kung saan kailangan ng botong 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para maipasa na nga ito at maipadala sa Senado para nga sa paglilitis. Sa paghihimay nga ng mga paratang kanina, binigyang diin ng mga endorser ni Congressman De Lima at Manila Representative Benny Abante ang umano'y malawakang irregularidad sa paggamit ng confidential funds, posibleng unexplained wealth at yung mga pahayag na maaring ituring nga na banta nga
sa mga lider ng ating bansa. No? Nakatakda naman na ipagpatuloy nga sa Mayo 4 itong pagdinig ng Committee on Justice. Alas 10 nga yan ng umaga sa People's Center dito sa Batasang Pambansa. Habang pinaghahandaan naman ang pagsusumite ng mga consolidated nga na articles of impeachment. Ninya? Maraming salamat, Mari Ocampo. Kumuha pa tayo ng pananaw ng eksperto tungkol sa natapos na impeachment proceedings. Makakausap po natin ang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon po, Attorney Cayosa. Attorney Cayosa, paki-unmute na lang po. Good afternoon, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Okay, Attorney Cayosa, ano po ang masasabi ninyo or naging assessment ninyo sa takbo ng impeachment hearing kanina? Maayos naman po at we have to commend yung chair ng Committee on Justice na agapan naman niya na it doesn't turn into a full-blown trial sapagkat sa Senado yan. Pangalawa, orderly ho naman at napakinggan ho naman lahat ng mga witnesses at napakinggan din yung mga ibang congressman na iba ang kanilang kaisipan. So maganda na very transparent sila, nakita natin ang pangyayari. Kaya siguro sa resulta sa pagbobotohan, unanimous sila sapagkat mukhang matibay talaga yung mga inihain na ebidensya. Hindi lang ho yung testimonya ng individual, kundi ho yung mga reports galing sa mga ahensya mismo na gobyerno na may hawak ng official records at may tungkulin at kakayanan na mag-imbestiga o kaya magpakita ng mga records na ito. And Attorney, ganito, may mga nagsasabi na masyado naging maingat yung House Justice Committee this time around kasi nga, kung matatandaan, may isang impeachment complaint na hindi nakapasa dahil nga hindi pumasok dun sa one-year bar. So, isang tabi yung impeachment complaint na yan. Tapos kanina ay hindi inaprubahan yung pagbukas dun sa kahon mula sa BIR. So marami yung nagsasabi na masyado naman yata naging maingat. Well, I can agree with that, no? Kasi pinag-aralan natin yung National Internal Revenue Code, yung ease of paying taxes law noong January 2024 at saka yung Data Privacy Act. Kaming provision doon na nagsasabing itong yung ITR naman na yan is a public record at madali lang sana ho yan ilabas. Meron namang authority at jurisdiction yung committee mag-issue ng subpoena. Kaya lang, siguro, maingat yung, tama ho kayo, ingat na ingat sila kasi ayaw na naman nila at ayaw din nating mamamayan na makialam na naman ang Supreme Court. Sapagkat ang trabaho ng impeachment, yan ay binibigay ng sambayan ng Pilipino sa ating konstitusyon, sa ligang batas, dun sa elected representatives natin. Hindi ho dun sa mga justices ng Supreme Court na hindi naman natin elected at hindi natin matatanggal sa pamamagitan ng ating boto. At saka baka raw... Tama ho, ingat na ingat sila. Sana ho naman, hindi na naman masyadong makikialam na wala sa lugar ang Supreme Court dito sa impeachment process. Opo, at saka kumbaga nandyan na yung mga ibang mga paratang sa kanya, baka pag binuksan raw po ay tatagal po yung proseso, gusto na nga nilang matapos po ito. But hindi lang ho yun, no? Kasi sa tingin ko, karamihan dyan, pinag-aralan na rin nila eh. Nagulat nga tayo dun sa statement ng BIR Commissioner, but I suppose nung pinag-aralan nila, malinaw naman na pwedeng buksan yan. Hindi ho naman absolutely confidential ang ITR. As a matter of fact, yung National Internal Revenue Code mismo sinasabing public record yan. Yung Data Privacy Act also allows it to be reported out. Yung ease of paying taxes law na bago, ganun din ang trato. So hindi ho absolutely confidential. Pero tama kayo, sa tingin ko karamihan din ho ng mga congressman, tingin nila pwede buksan. Kaya lang, nag-iiwas lang ho sila na mabigyan ng kahit maliit na puwang ang nasasakdal na tumakbo na naman sa Supreme Court at baka makikialam na naman sila at hahaba na naman yung
impeachment o kaya baka maunsyamin na naman. Oo, yun nga, attorney and partner kanina. Si Attorney Abante nagsabi, yung tukol nga sa pagbubukas nga ng vaccine, sabi pwede naman talaga. Pero hindi naman daw porket pwede, ay gagawin mo na. Tama po. Oh, at saka mukhang confident naman sila kasi ang dami kong ibang ebidensya eh. Yun nga. Diba? Halos sa lahat ng mga grounds for impeachment, matitibay talaga yung naipakitang ebidensya. Hindi natin alam kung ano yung magiging depensa ng Vice President, kanyang mga ebidensya, pabor sa kanya. Pero wag silang mag-alala at wag din tayo mag-alala ng mamamayan sapagkat sa Senado, kung fourth week uli na ngayon, fourth week na yan, hindi na i-dribble-dribble, magkakaalaman na talaga. At sakali po nga, let's say madismiss ang impeachment o sakaling magbitiw ang pangalawang Pangulo sa kanyang pwesto, maaari pa raw ba na makasuhan ng Vice-Presidente sa mga nabunyag sa Kamara or hindi na siya or madidisqualify yung perpetual disqualification? Hindi ho ba? Siya ba ay magiging subject to that? Well, isang option yan na pagre-retire. At ginawa na yan ng mga ibang nasasaktan sa impeachment. Kung maalala ninyo, yung dating Ombudsman Mercedes Gutierrez, kesa sumalang pa, sumagot pa sa impeachment, nag-retire na siya. Ganun, umalis na siya. Kagaya din nung dating chair ng COMELEC na pinaratangan ng corruption, si Andres Bautista, umalis na siya sa pwesto at ngayon nga, nagtatago na sa ibang bansa. But the resignation, to our mind and by our reading of the Constitution, does not absolve you or does not automatically stop the impeachment process. Kasi nga ho, hindi lamang ho yung ang parusa kung sakasakaling guilty ka sa impeachment process, hindi lang ho yung pagkatanggal sa posisyon eh. Merong kasama yun. Ano yun? Yung perpetual disqualification from any public office, whether appointed or elected. So, at hindi naman pwedeng ipataw yan sa iyo kung hindi itutuloy at magkaroon ng guilty verdict. So, kahit mo mag-resign, sa aking paningin, at based on the constitutional records and the spirit and intent of the constitutional impeachment, maaari pa rin hong ituloy ng Kamara at ng Senado yung pandinig. Para sa ganun, malaman na guilty ba or not guilty. Pag guilty siya, doon, pwede nilang sa ayaw at gusto na kahit nag-resign na siya, ipapataw nila yung perpetual disqualification. Alright, maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Nakita ang NBI na sapat na ebidensya para sa mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng seryosong banta niya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Willie Delgado Jr. Willie, ano latest dyan? Jack, sa buong pagsalang ng NBI dito sa ginawang pagdinig ngayong araw na ito, makailang beses narinig, nagpaulit-ulit yung mga araw na nagbanta mismo itong si Vice President Sara Duterte laban sa Pangulong BBM, kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At dahil sa nanalo na nga yung sumasang-ayon na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, diretso na ang committee report na ito sa plenaryo sa susunod na linggo at doon naman posibleng pagdebatihan ang tila pag-meltdown ng pangalawang Pangulo. So we're in... Inilabas na ng National Bureau of Investigation ang kanilang paunang investigasyon sa naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker late Representative Martin Romualdez. Sa formal na pagharap ng NBI sa House Justice Committee, kaugnayan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na lehitimo ang video ni VP Sara. As to the
press conference of Vice President Duterte, it's already been established by the Bureau. It's Even established already. Long before I came to the Bureau, nandiyan naman po yung records, the record which speaks for itself, na the threat, the grave threat and the inciting to sedition are clear. All the elements were present, and dyan po, we're just awaiting for the decision of the prosecution. Sabi ni Matibag, may lead na din sila kung sino ang kinausap ni BP Sara para isakatuparan ang pagpatay. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano? And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. Yan po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Dagdag pa ni Matibag, naaalarma na rin sila sa kawanihan sa pool ng magbanta ang Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. On the pattern of behavior of the family, so lahat po yan ay recorded naman and been publicly used. And yun pa po yung isang nagiging challenge sa amin sa NBI because again, just recently when the President Bongbong Marcos was present live in Palayan, Isabela, meron pong isang individual doon sa live na nag-post na barili na yan. So it's very alarming dahil hindi na, parang continuing na po yung threat sa ating Pangulo. Jack, kinumpirma din ng NBI na meron na silang nakahaing kaso sa Department of Justice laban sa Vice President Sara Duterte. May kinalaman ito dito nga sa pinag-uusapang death threat at dagdag pa dyan yung 3 counts ng inciting to sedition. Resolution na lamang ng DOJ ang inaabangan ng NBI para maisampay yung kaso sa korte at kung ma-arrest ba ang Vice President, ito ay base na lamang sa kung ano yung pag-uutos ng korte laban sa Vice Presidente. Jack. Willie, konting tanong lang, no? Yung mangyayari sa May 4 ay pagbobotohan to sa plenaryo o magkakaroon pa ng debate o pagbusisi na naman? Bago kasi magkaroon ng botohan, Jack, ay ipipresenta itong committee report ng House Justice Committee dun sa plenaryo sa harap mismo ng buong miyembro ng kapulungan at kukunin isa-isa ang bawat boto. So, ang kailangan na lamang ay one-third ng House members. So, kung kukwentahin, nasa 53 yung sumasang-ayon ngayon. So, technically ay mahigit 50 na lamang ang kakailanganin ng Kongreso, ng House Committee on Justice para mapagtibay itong kanilang committee report at idiretso itong impeachment complaint sa Senado para siyang maglitis dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So na, Willie, kamusta yung mood dyan? Kasi nakita ko nila, nagpalakpakan pa, di ba? Noong nagkaroon ng botohan dyan sa House Justice Committee. Kamusta yung overall mood dyan sa Kongreso? Maganda naman so far yung mood, Jack, dahil sa inaasahan naman nila na talagang makakakuha ng sapat na boto dahil doon sa mga prinisintang ebidensya o yung presentasyon na ginawa ng NBI ay wala ni isa mang makatutol bagamat prior dito sa nung buksan itong death threat complaint inuna muna yung yung tangka nilang pagbubukas sana nung box na naglalaman ng ITR ni Vice President Sara Duterte. Doon nagkaroon ng konting debate at kalaunan ay hindi naman nanalo. Kumbaga sumaayon din ang lahat na huwag na munang pakialaman yung box na yon. Pero nung dumating itong usapin naman sa death threat
laban sa Pangulong BBM ni Vice President Sara Duterte ay walang makatutol dahil napakalinaw nung ebidensya na ipinresenta yung video at yung resulta ng investigasyon na isinagawa naman ng NBI. Jen. Okay, sige, maraming salamat, Willie Delgado Jr. Sa ibang balita, pinaigting pa ang manhunt operation ng pulis sa dalawang suspect sa likod ng pananambang ng driver at pasahero nito sa EDSA Timog sa Quezon City kahapon. Inilabas ng Quezon City Police District Station 10 ang enhanced image ng mga suspect bago at pagkatapos ng pag-atake. Lulan na ang dalawa ng motorsiklo habang nakasakay naman sa hatchback na sasakyan ang dalawang biktima na kalaunan ay pumanaw din matapos magtamo ng multiple gunshot wounds. Ayon sa pulis, iniwan ng mga suspect ang motor sa Scout Rallios saka nagpalit ng damit bago naglakad. Huli silang nakita sa Scout Ibardolaza, sa Timog, Scout Turillo at Scout Borromeo bago sumakay sa pampasaherong jeep. Samantala, handog ng Pag-ibig Fund ang mahigit 20,000 housing units para sa mga Cebuano sa pamamagitan ng ilulunsad nilang housing fair. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit. Mas marami ng Pilipino ang may sarili ng bahay. Yan ang layunin ng Pag-ibig Fund, kaya't ilulunsad nila ang Pag-ibig Fund Housing Fair 2026 sa Cebu. Alinsunod na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginawa ng extended ang dating pambansang pabahay para sa Pilipino program o mas kilala bilang 4PH. Ngayon, mas madali nang magkabahay sa ilalim ng Pag-ibig program. Bukod pa riyan, ang pagpapaayos ng bahay, renovation at improvements ay maaari na ring i-loan sa Pag-ibig. The 4PH program then provided for socialized condominium units. But now what we have done under the leadership of Secretary Jose Ramon Aliling is to expand the program so that there are more what we call modalities or housing options for members to choose from. So not only condominium units, but also we now have socialized housing units. We also address the need of home improvement through the programs I mentioned earlier. That is why it's expanded. And because of that, we are on track. The Marcos administration is on track to achieve the highest number of housing units financed over the course of the administration. But again, you're correct. There is much more work needed to address the housing backlog, and this housing fair is part of the solution that we are undertaking. Gaganapin ang Pag-ibig Housing Fair 2026 bukas hanggang Mayo 1, kung saan mahigit 20,000 housing units ang pwedeng mapasa kamay ng mga members ng Pag-ibig Fund. Handog ng housing fair ang mas mababang interest rates at on-the-spot approval kung saan pwede nang magkabahay sa loob lang ng isang buwan. Our Pag-ibig Fund members, for all Filipino workers here in Cebu City and here in Visayas, our housing fair tomorrow is part of our efforts to address the directive of President Marcos to bring home access, home ownership, and the access to Pag-ibig Fund's affordable home loans to more Filipino workers. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. ICC inanunsyo ang 3 hukom na didinig sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Pigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kwentong kanto. Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. Labagan ng komentaryo. Bakit ikaw ang gustong banatan? Real talk.
wala kang ligtas. Anong klase ng partner mo po? Sa 4 alas. RTV na kami. Kasama sina Dr. Guido David, Anong ibig sabihin? Michael Fatin, Seryoso usapan po ito, guys. Alan Herman, Masyadong maingay. at Ronald Llamas. Naghahamon ng debate. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Hindi ba kayo sa Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang opinion mo, Kalma. pag-usapan natin yan. Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan? Kasama sina Sandro Ochoa Easy ka at naman dyan. Maan Makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ng kalusugan? Ugali makinig sa The Secret of Health. 4:00 ng umaga tuwing linggo Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media 6:00 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Mananatiling selyado ang bulto-bultong dokumento na dinala ng Bureau of Internal Revenue sa House Committee on Justice. Ito'y matapos na pagbotohan ng mga mambabatas na ipaubaya sa Senado ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng mga mahalagang tax documents ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Nagbabalik si Mari Ocampo. The motion to open the box is hereby denied. So ruled. Mainit na talakayan kanina sa pagdinig ng House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang tinaguriang BIR box o ang selyadong kahon na naglalaman ng mga income tax documents ni na Vice President Sara Duterte at Mr. niyang si Attorney Manasseh Carpio. Ayon sa ilang mambabatas, dapat buksan ito dahil bahagi na ito ng constitutional duty ng Kamara na busisiin ang ebidensya. Any law, however worded, must yield when it stands in the way of a direct constitutional command. Section 270 imposes a prohibition, but Section 20A carves out an exception. But both remain statutory in nature. Neither can prevail over the Constitution. Naniniwala naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Congressman Lawrence Defensor na hindi dapat hadlangan ng tax code ang kapangyarihan ng Kamara na maghanap ng katotohanan. A simple statute should never undermine the highest law of the land kasi magiging masamang precedent ito sa mga susunod na impeachment proceedings. Pero ayon sa mga mambabatas na tutol sa pagbubukas ng kahon, maaaring lumabag sa batas ang aksyon at makasama pa umano sa proseso. Just because we can do something does not mean we should. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado
ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. We are not the impeachment court. We are simply determining the probable cause. Giit ni Bicol Saro Party Congressman Terry Ridon, sapat na ang nakuhang bilyon-bilyong pisong suspicious at covered transactions sa Anti-Money Laundering Council para gamitin sa pagtukoy ng probable cause kahit pa hindi nabuksan ang kahon. Sapat-sapat na, sobra-sobra pa ho. Ito pong finding of probable cause. Sa kabila ng mainit na talakayan, 38 mambabatas ang hindi sumang-ayon sa pagbubukas ng kahon. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Absent si Vice President Sara Duterte sa clarificatory hearing sa Kamara, pero present siya sa exhibit sa isang mall sa Laguna kanina. Sa post ng Office of the Vice President, dumalo si VP Sara sa isang pop-up exhibit tungkol sa mga naging vice-presidente ng Pilipinas. Tinawag itong Extraordinary, the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit. Ayon sa OVP, layunin ng exhibit ang mapalapit sa publiko ang kasaysayan ng tanggapan ng OVP na nagbigay serbisyo sa bansa. Marami ang nag-abang sa ikatlong clarificatory hearing ng House Committee on Justice sa Kongreso, kung saan humarap ang National Bureau of Investigation at pinagbotohan ang impeachment proceedings. Sapat na nga ba ang mga natalakay at nabunyag sa clarificatory hearing sa House Committee on Justice para magtuloy-tuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita. Good evening, Jack, Ninya, sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Yes, una-una sa lahat, ano ang reaction nyo? Nagulat ba kayo sa naging resulta ng botohan kanina sa Kongreso? Hindi naman ako nagulat kasi di ba noon pa man nung wala pa itong mga bagong ebidensya na nakuha natin, 215 na ang bumoto sa House of Representatives. Magugulat ako kung mas bumaba pa dyan pagkatapos natin makita yung mga napakalakas na ebidensya, kabilang na dyan yung mga numero na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council na 6 billion ang umikot sa ngalan ni Mans Carpio at ni Sara Duterte, di ba? Kabilang na dyan yung NBI report na sinasabing falsifikado at parang tinamper at isang tao lamang ang mga liquidation nito, mga vouchers na ito. Kasama na dyan yun sa Philippine Statistics Authority na wala naman talagang itong mga tao na ito. No? Mga bagong mga ebidensya rin yung kay Madriaga na sinasabi nilang hindi nila kakilala. No? Ang daming mga bagong pieces of evidence, no, na any serious lawmaker, any serious congressman cannot just really ignore. At magmumukha nga silang katawa-tawa sa mata ng publiko kung sakasakaling sasabihin nila wala pang probable cause sa mga oras na to. Numbers don't lie. So, hindi ako nagugulat. Natutuwa naman ako na unanimous, no? Ibig sabihin, sana, I might be wishful thinking, nagkakaroon naman ng development sa ating politika na nakikinig naman ang mga mababatas sa ebidensya at nakikinig rin naman ang mga mababatas sa pulso ng bayan. Kasi, sabi nga ng Tangeray survey, 9 out of 10 ng mga Pilipino gusto ng trial. Sabi ng WR numero, noon, consistent, at saka ng Okta, ang Okta pa lang, sinabi, 8 out of 10, di ba? Yung WR numero, medyo may bahagyang bumaba, pero consistent pa rin na basta kararami rin ang gusto ng impeachment trial. No? So, trial na tayo forthwith. Hindi na sana maantala pa ito. Ano po yung inyong, sabihin ko ng gustong i-highlight doon sa nangyari kanina sa impeachment proceedings? Meron ho ba kayo dong mga siguro ikinagulat pa rin na naisiwala tayo? Iba kasi hindi rin inaasahan. Ako, isa sa mga medyo naging interesting para sa akin, lalo nung sinabi ng NBI na meron silang mga binabantayan o iniimbestigahang mga assassins na hinire ni VP Sara. Yun, ako sa tingin ko, sana lumabas yun sa trial proper. No? Pero sa akin kasi yung proceedings kanina, ang tinetest doon is yung overall fitness
fitness of the character, di ba? Overall character fitness ni Sara Duterte ang tinitest kanina, chinecheck, di ba? Kasi tandaan natin na ang impeachment, yan ang mekanismo para tanggalin yung mga hindi karapat-dapat sa pwesto, no? So, tama ba na nagka-hire ng assassin, yung Vice President ng Pilipinas laban sa Pangulo, na siya ay magiging main beneficiary? Tama ba na sasabihin niya siya ang designated survivor? Pagkat napakalaking issue nito, considering na, again, she is the second highest official of the land and she refuses to attend a State of the Nation address, as a State of the Nation address of the President, no? At tapos gagawin niyang katatawanan yan, yung mga references nila doon sa mga kinitil at pinatay na mga leader ng mga ibang bansa, no? Hindi maganda no? So, character fitness yan. At hindi na ako nagulat doon sa binabantayan ng NBI kasi sabi si Sara Duterte na mismo nagsabi naman na no joke na meron na siyang kinontrata na assassin. And speaking of character, attorney, kita mo na partner, di ba nabasa natin doon sa huling report kanina, nagpunta doon sa ribbon cutting ng isang mall, no? So makikita mo yung mga priorities ng ating Vice Presidente. Binigyan siya ng pagkakataon na sumagot at madepensa ang kanyang sarili. So ngayon, definitely, hindi na niya pwede sabihin walang due process. Hindi siya binigyan ng due process. Tama? Oo, Jack, pero tandaan mo, kahit na binigyan siya ng due process, hindi yan mag-a-attend kasi nga, allergic yung mga Duterte sa pananagutan. Allergic yung matanong. Ang tingin nila sa sarili nila, hari sila. Nakakalimutan nila na nasa republika sila, nasa demokrasya sila. Ang pinakamataas dito is the sovereign will of the people. Wala tayong hari, wala tayong monarkiya. Pero kasi sila, tingin nila, yung mga nagtatanong sa kanila, lahat sila, subordinate sila. How dare all of us ask them questions, no? So ang tingin nila, yung pera ng taong bayan, personal na bank account nila na hindi nila kailangan ideklara. Yung pera ng taong bayan na pwede na lang nila ilagay kung saan-saan, pwede nila ilagay sa bank account sila, wala silang pakialam dun sa mga laws na pwedeng ma-violate nito, no? Na as if they're treating it as if it's their personal resources, no? So yan talagang priority niya, of course. Kasi hindi niya talaga priority ang accountability, hindi niya priority ang ating institutions, hindi niya priority ang constitutional design ng checks and balances. Sumagot na siya, di ba? Anong sabi niya? Doon sa statement, nung pagkatapos makakuha na, nagbotohan na may probable cause, unanimous ang Justice Committee. Ang sagot niya, right from the start, yun daw, mga pinagbubuksan doon, it goes against the constitutional design kasi dapat daw sa trial yun nangyari. Ano ibig sabihin yan? Again nagiging overly technical na naman yung Pangulo pero hindi niya ma-deny yung existence ng bank accounts. In fact, yung demanda nila ni Mans Carpio laban doon sa mga members ng Anti-Money Laundering Council tsaka ng House is an admission that these bank accounts actually exist and that these transactions actually exist. So nagiging technical pero hindi sinasagot yung totoo. Totoo ba na bilyon 6 na bilyon ang gumalaw sa bank accounts mo? Saan ang galing ito? Bakit hindi mo dineklara na wala kang cash on hand? Ano ka, wala kang land bank account? Vice President ka, tsaka official ka right from the very start. Alam natin lahat na pag nasa gobyerno ka, may land bank account ka. Wala ka talagang kapera-pera. Sinasabi mo na walang gastos sa gobyerno every time na around the world ka, no? So, yun yung mga issue. Hindi issue kung hindi main issue kung dapat ba binuksan doon o sa impeachment trial, di ba? Kasi sa akin, malinaw rin na part ng impeachment proceedings at may karapatan ang House na magkaroon, House Committee on Justice na magkaroon ng subpoena powers at magkaroon ng hearing regarding impeachment. Malinaw na yan, explicit ngayon sa konstitusyon natin. Attorney Dino, kasi may mga nagsasabi na ang inaabangan na pagdalo ni VP Sara ay pag ito ay dinidinig na sa Senado. Ano po ang masasabi niyo dyan? Abangan kung totoo na mag-a-attend siya, no? Baka naman, mag-attend na siya doon sa Senado para naman matingnan niya sa mata yung mga nag-aakusa sa kanya at siguro naman ma-explain niya bakit bilyon ang gumalaw sa bank accounts niya. Ang kailangan explanation kasi hindi niya na kaya mapasinungalingan yan Kasi these are actual reports, no? Backed up by evidence and these are the reports of the bank themselves as mandated by law, no? So, yun, ako pag a-attend siya, masaya ako. Kasi baka naman ma-explain niya kung saan nanggaling yung mga pera na yan at bakit hindi niya dineklara sa salin niya mula 2019. Excited ako marinig yung kanyang mga palusot kasi mahirap i-explain yan Kasi sabi nila, numbers don't lie. Lahat na pwede magsinungaling.
pero yung numero, hindi yan nagsisinungaling. Yes, and Attorney Dino, pag dumating ba sa Senate, dyan ba finally ipapalutangin? Kung sakaling nag-assist nga sila Mary Grace Piatos, i-require po ba yan? Oh, well, yung mga yan, no, magkakaroon ng trial, magkakaroon na ng mga witnesses mismo, no, tsaka magkakaroon siya ng right to cross-examine. So tingnan natin ha, kung ang mauutal-utal ba yung mga abogado niya o mauutal-utal ba yung witness. Di ba? Kasi alam mo, yung witness, pag nagsasabi ng totoo yan, kahit na anong sayaw-sayawan ng abogado, ang gagawin niyan, yung abogado, the smaller details ang titingnan. Di ba? Pero tandaan sa jurisprudence, ang sinasabi, yung mga maliliit na detalye na yan, actually strengthens the testimony kung merong a little bit inaccuracy. Kung inaccuracy lang hindi yung completely false. Magkaiba kasi yung completely false tsaka meron lang inaccurate recollection. So for example, yung painting, yung bang painting na yan, alam ko ganyan na itsura, pero may similar na painting pala. Baka nga nagkamali siya. But it's a simple inaccuracy. The fact of the matter is, nagbigay talaga ng painting. Pero yung sasabihin mo na hindi ko kilala, tas kilala ko, false yon. Hindi yun simple inaccuracy. False talaga yon, no? Kaya yung falsus in uno, di ba? Uno, falsus in omnibus. The statement na yun ay applicable lamang kung malaki yung falsity. Pero kung small details lang ang kaya lang pakita na inconsistent, it only actually lends credence to the credibility of the witness. And matapos po ngayon yung botohan na unanimous, ano po yung susunod na hakbang dito po sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo? Maaari niyo po ba kaming i-walk through? Grabe yung unanimous, di ba? Tandaan natin na unanimous, wala ni isa na hindi kumbensido na merong probable cause. Iakit na yan sa plenaryo. Sa plenaryo, kailangan makakuha ng 1/3, no? Mahigit 106. Around 106 minimum para maiakyat. No? So, ibig sabihin, konti na lang. Kasi kung 53 na yung buboto from the Committee on Justice sa plenaryo, meron pa dun, marami pa dun na buboto, I'm sure, no? To impeach the Vice President, who to me is really unfit to remain in office. No? Sa akin lang si Sara Duterte is a threat to the national coffers, is a threat to national security, is a threat to democracy, no? At kailangan na siyang mapanagot sa lalong madaling panahon at tanggalin sa pagiging Vice President as soon as possible, no? She is a threat to the existence of our republic and our democracy na pinaghihirapan nating araw-araw na itaguyod, no? So makikita naman yan ng mga miyembro ng nasa plenaryo, and I am confident, no? I am confident that she will be impeached once again in the House of Representatives. Siya lang ang kaisa-isang opisyal sa history na twice impeached. Kung sakasakaling ma-impeach na siya at magbotohan na sa plenaryo, siya lang sa history ang twice impeached. At sana, pagkatapos magkakaroon na ng trial forthwith. Alam mo kung magkakabotohan na sa plenaryo? Ang aking basa is sisimulan kaagad ng Senado kasi wala na naman si Chis Escudero sa poder na hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng forthwith. I am confident in the Senate leadership that trial will proceed forthwith. At baka sunod-sunod yung trial. Baka may nagta-trial na tayo, no? Hanggang June. Baka July tapos na itong issue na ito at sana makonvict na itong si Sara Duterte. Attorney, huling tanong na lang, no? Para doon sa mga nanonood ngayon, pagdating sa Senado, beyond reasonable doubt ba yung magiging inaasahan dapat natin, yung magiging tsaka sa bawat impeachment complaint, dapat ba guilty siya or hindi, kahit isa lang dyan? Kahit isa lang dyan, ma-pronounce siya ng guilty. Ang tanong mo is ano yung quantum of evidence required? Kasi probable cause lang, no? Probable cause ba? Substantial evidence ba? Proof beyond reasonable doubt ba? Hindi ako naniniwala na proof beyond reasonable doubt. Maraming schools of thought, no? Walang nakalagay na specific yan sa ating konstitusyon. Yung mga leading authorities in impeachment, no? Ang sinasabi nila, preponderance of evidence. Ibig sabihin, mas maraming ebidensya na nagsasabi na hindi dapat siya manatili sa opisina, na siya ay corrupt, na siya ay nag-commit ng graft and corruption o ng mga offenses na nakalagay doon sa Constitution would be sufficient ground for her removal, no? Katulad ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Ang aking interpretasyon bilang isang abogado, no, at bilang isang continuing student of the law, a preponderance of evidence. Mas maraming ebidensya kaysa sa hindi.
no? Ang isang school of thought, i-share ko lang, is overwhelming preponderance of evidence. Pero wala akong nakita na kahit na anong mga authorities na convince ako na proof beyond reasonable doubt. Kasi sa criminal case yun eh. Sa criminal case kasi ang ultimate penalty ay pagkakakulong. In this particular instance, hindi ka naman ikukulong eh. Meron tayo lahat vested right to freedom. Ibig sabihin, hindi tayo dapat makulong kung wala tayong kasalanan. Pero walang vested right to public office ang sino man, katulad ni Sara Duterte. Kaya hindi dapat proof beyond reasonable doubt yan para sa akin, preponderance of evidence. Okay, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 judge na didinig sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Sa pag-akyat sa trial chamber ng International Criminal Court ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naghirang na ng 3 prominenteng hukom na hawak sa kaso. Matagal na sa legal field sa kanilang bansa at hindi matatawaran ang kasanayan sa international law. Kasama riyan si Judge Joanna Corner na may higit 4 na dekadang karanasan bilang judge sa criminal law. Bago maging hukom sa ICC, naging judge siya ng Crown Court sa England and Wales ng halos 10 taon. 8 taong senior prosecutor sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Taong 2021 na maging judge siya sa ICC at nahawakan niya ang mga kaso ni Ali Muhammad Ali Abdurrahman. Nasa hanay rin ng hukom ang French judge na si Nicolas Guillou. 4 na taon siyang naging pre-trial judge sa Kosovo Specialist Chamber at naging chef de cabinet ng President of the Special Tribunal for Lebanon noong 2015 hanggang 2019. 2012 naman nang maging liaison prosecutor siya sa US Department of Justice. 7 mga kaso ang hawak ngayon ni Guillou sa ICC at nakasama ni Judge Corner sa kaso ni Ali Muhammad Abdurrahman. Pangatlo naman si Judge Kibong Pek. 30 taon sa legal field na naging public prosecutor. Naupo rin siya bilang director ng Ministry of Justice sa South Korea at isa rin sa nanguna sa pagsasabatas para mapatibay ang Rome Statute sa Korea. 6 na buwan hanggang 1.5 taon bago simula ng proper trial kay Duterte sa ICC. Sinasabing mahaba ang proseso sa ganitong paglilitis pero isa umano sa diskarte ng kampo ni Duterte ang delaying tactics para hindi masimulan agad ang trial. Sa programang Anong Take Mo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sinabi ni Atty. Nery Colmenares na walang lusot ang matandang Duterte sa pagiging mastermind niya sa madugong drug war. Most likely, kay President Duterte, we of course ma-confirm yung charges. Kasi napakalakas talaga nung trial sa kanya. Kaya niya dinidelay para sa amin kasi pag umantong sa trial to, ito na yung malaking problema ni President Duterte. Sabi pa ni Colmenares, like father, like daughter. Tatak daw ng pamilya Duterte na matapang umano sa simula, pero nagtatago kapag nako-corner na. Ang response ng mga Duterte talaga, trademark nila yan. Ang tapang-tapang pag may hearing, may kaso na hindi a-attend. Anyway, hindi naman umattend si President Duterte sa ICC, hindi rin umattend dito si Vice President Duterte sa impeachment. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Pigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with you.
Kakalas na ang United Arab Emirates sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC sa Biyernes, May 1. Ayon sa UAE, ang kanilang desisyon ay resulta ng kanilang pangamba sa gitna ng pagsasara ng Strait of Hormuz na mahalagang daluyan ng kalakalan ng langis. Malaking dagok ang iiwan nito sa OPEC dahil hihina ang kapangyarihan nila sa oil market sa pag-alis ng ika-4 na pinakamalaking producer sa OPEC. Sa kabilang banda, inaasahan namang mas malayang makakapag-produce at makakapag-export ng mas maraming langis ang UAE dahil hindi na ito nakatali sa dinidiktang kota ng OPEC. Halos 100 job fair sites ang ilulunsad ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang panig ng bansa para mas mapadali ang paghahanap ng trabaho ng mga aplikante. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Sa taas ng bilihin ngayon, lalo pang humigpit ang pangangailangan ng marami maghanap ng trabaho. Mahirap sa mahirap pag wala, lalo na kung wala kang pinag-aralan. Sa panahon ngayon, diskarte na lang, mabuhay lang sa mundo. Mahirap naman. Bakit po? Lalo na mainit ng panahon eh. Kahit ka graduating ka lang ng high school, bumatsaga ka lang, makakakuha ka naman ng trabaho. Sa darating na Biyernes, May 1, igugunita ng Department of Labor and Employment o DOLE ang ika-124th Labor Day. Halos 100 job fair sites ang ilulunsad ng ahensya na may alok na 165,000 na job openings sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So 90 job fair sites all over the provinces po yan. Almost all provinces kasama. 90. So idea ho natin, nilalapit ho natin ng trabaho para sa kanila. Okay. Para doon na po sila sa kanilang mga probinsya, rehiyon, makahanap ng trabaho. Bukas ang job fair sa kahit anong edad, fresh graduate man o maging sa mga senior citizen. Kasama rin sa job fair ang iba't ibang ahensya, gaya ng NBI, PNP, PSA, Pag-ibig, PhilHealth at iba pa, para madali na lang ang pag-a-apply ng mga naghahanap ng trabaho. Bukod po dyan sa ating job fair, meron din po tayo mga pagbibigay ng assistance through our social protection programs. Partner, maalala mo to, yung ating tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers to PAD. Oo nga, ang Yan po AutoPAD. isa. Meron pong DOLE Integrated Livelihood Program. Para sa iba pang detalye, maaari namang makita sa website o social media page ng DOLE kung saan mismo ang job fair site at pati na rin ang bakanting trabaho. Paalala pa ng DOLE, huwag kalimutang magdala ng mahigit isang resume at siguraduhing presentable sa pagpunta sa job fair. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Isinusulong ngayon bilang retirement haven ang Pampanga, hindi lamang para sa mga Pilipino, kung hindi para sa mga dayuhan din. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Isinusulong ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang lalawigan bilang isang pangunahing destinasyon para sa mga retirado, hindi lamang para sa mga Kapampangan, kundi pati na rin sa mga dayuhan. Ito ay matapos bumisita ang 72 retired foreigners sa ilalim ng Philippine Retirement Authority mula sa iba't ibang bansa tulad ng United States, United Kingdom, Australia, Germany, Canada, South Korea at iba pa. Dumating ang mga bisita upang personal na maranasan ang pamumuhay sa Pampanga mula sa kultura at pagkain hanggang sa serbisyong pangkalusugan. This activity that we have today is actually part of our We Care program. We Care. Care is an acronym. It means creating amazing retirement experience. And we do this all over the country to all our SRRB holders. Mainit silang sinalubong sa Lubao kung saan ipinakita ang mayamang culinary heritage ng lalawigan. Sa Bamboo Hub, ipinatikim sa kanila ang mga kilalang Kapampangan delicacies gaya ng suman ebus, sapin-sapin, tamales, pichi-pichi at tsoklating batirol.
Dinala rin ang mga bisita sa makasaysayang St. Augustine Parish Church na isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Luzon bilang bahagi ng pagpapakilala sa malalim na kasaysayan at pananampalataya ng mga Kapampangan. Hindi rin nagpahuli ang modernong bahagi ng lalawigan. Humanga ang mga dayuhang bisita sa Pradera Verde kung saan kanilang naranasan ang kombinasyon ng world-class facilities. Pinakamahalaga, ipinakita rin sa kanila ang mataas na antas ng serbisyong medikal sa Pampanga. Personal na pinangunahan ni Governor Lilia Nanay Pineda ang pag-iikot sa bagong Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Iba rin talaga pag dito ka sa Pilipinas. May mga kaanak din ako na nasa US na, pero dito, after ng retirement nila, dito nila gusto. Balik din sila. There's no place like home. Oo naman. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.